Mga ka-MB, PNPA entrance exam, brain discipline at heart. Alamin nga natin kung ano nga ba ang hinahanap nila dito sa Usap Publiko. At kasama nga natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Myla Alog, ang Chief Examiner ng PNPA Entrance, at si Cadet First Class, ayun. Cadet First Class Ira Dwight Naoy Sawan at kay Cadet Second Class AB Flynn Batorni Miguel. Tama. Tama yung pagkaka-pronounce ko ng pangalan. Baka ako maging vigilante dito, hindi ako makalabas. Hindi, pero syempre bago natin umpisahan ng lahat, kamusta po ang morning natin, mga madam and sir? Una sa lahat, yan. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., of course, ang aming Director PNPA, Police Brigadier General Andre Perez Corpus Dizon, at syempre ang aming Regional Director ng Police Regional Office Cordillera, Police Brigadier General Erickson Diaz Dilag, sir. Napakagandang umaga po at kayo po ang mga kasama namin ngayong umaga. Ay, oo naman po. Wala nang iba kasi kami lang naman maganda dito. Sa umaga lang, ha? Pero pagkatapos nito, wala na. Si Cadet First Class Ira, kamusta ang morning natin? Mabuti naman, ma'am. Oo, mukhang mabuti. Ang ganda ng ngiti. Diba? Papasok na talaga ako sa PNPA talaga. Dahil Si Cadet Second Class AB naman, kamusta ang morning? Umaga po. And I'm happy to be here with you. ano gaganda ng boses Manila. Yes. I'm also happy to be here. Yes, I am also happy to be here. Bago po ang lahat, ma'am, ano po ba itong Philippine National Police Academy at ano po yung layunin nito? Ang Philippine National Police Academy ay isang premier institution dito sa Pilipinas. Ang natatanging akademya na nagpo-produce ng ating future na police officers. Commission po ito, so police lieutenants, public servants po natin, future leaders. So nung nagkaroon na po tayo ng amyenda sa batas, nung nagkaroon na po ng pagbabago nung 2019, ang sumunod na po noon, ang class 2024 ang pinaka-huli po na graduate ng Tri-Bureau. So, wala na po tayong commissionship sa BGMP at BFP. Kinuha na po ito ng PPSA Academy. So, nung class 2025 na po, sila na po ang unang graduate ng police lieutenants. Kaya ang PNPA po ay, ang production na po talaga niya ay pure na police lieutenants na po. Wow! So, Ganun pala. dumadami na ang police lieutenant natin. Ganun pala. Ngayon lang ako nagkakaroon ng mga ideas, actually. Pero gaano po kahalagang ang papel nitong PNPA sa paghubog po ng future ng mga leaders natin at mga uniform personnels? Siyempre, napakahalaga, Though, talagang bilang lang, kasi hindi po talaga siya one. Siyempre, kota-kota po tayo. Ang isang class, nasa 300 to 350 lang talaga ang kota natin ng isang class. Kung kaya ba nating pag-aralin lahat, why not, di ba? Na i-mold na leaders. Pero yun ang kaya na budget ng ating gobyerno. Meron tayong, nasa 2 milyon po kasi ang approved na budget sa isang kadete sa kanyang pag-aaral. Yan. Kaya talagang napakahalaga po ng role ng PNPA dahil siya ang nagde-develop ng ating future leader. Siyempre, napakalaki ng expectation ng ating mga ng ating mga kababayan. 'Di ba? Nakikita niyo naman sa news pa lang, sobrang taas ng Tama expectation. At napakalaki ng role ng PNPA dyan ng paghubog at pagpapalaki sa ating mga kadete. 'Di ba? Para maging public servant talaga, maging oriented, leadership talaga, napakahalaga. At sa sa age, diba? Yes. They're required na fast na mag-mature sa loob kasi unlike ng ibang na hindi yan kolehiyo. Yes, Diba? yes. Hindi yan regimented way of living po yan kapag nasa loob. Kasi nga syempre, yung pagiging patriotic, yung patriotism, andun dapat na uunahin. At syempre, yung future na pagpapalakad mo sa mga tao mo. Yes. Kasi future ng mga ng mga hepe, hahawak talaga ng mga tao at the very young age. At ang mga hahawakan nila mas matanda pa sa kanila. Yes. Yeah. At saka Opo. disiplina ang number one din Opo. dyan po, no? Diba? Siyempre kapag may Napakahalaga nun. disiplina ka, pag lumabas ka na, maibabahagi mo kasi yung discipline sa ibang tao or sa mga constituents mo, just in case na tumakbo ka din naman. Exactly po, opo. Yung disiplina talaga ang mahirap.
Oo. Mahirap pero kailangan. Pero ako personally po, ma'am ha, hindi ko po alam ang pinagkaiba ng PNPA sa iba pa pong police training centers. Ano po ba ang pinagkakaiba nila? Under na ng Philippine National Police. Dalawa yan. So meron tayong National Police Training Institute, 'di ba, na nasa Region 4A din. Siya ang may hawak ng iba't ibang regional training centers. So yung regional training centers na yan, meron po tayo sa lahat ng region na recruitment yan ng ating mga police non-commissioned officer. So yan yung mga patrolman. Ang requirement dyan ay dapat na 4-year degree, may eligibility, syempre yung height at saka weight din na requirement. Yan, no? And then, syempre pumasa siya sa screening. So after nyan is, ang pag-aaral nila is nasa 1 taon lang. So 6 months na BRC, Basic Recruit Course, doon sa loob ng mga training center natin sa region. Yung CARTC, ang example dito po sa Cordillera. And then, 6 months po sila na field training. Di ba yun, nakikita nyo po yun na kapag naka-deploy na sila, di ba, ang dami nila sa BCPO, tsaka sa kwan po natin. Yan, 6 months naman po silang mag-FTP. Samantalang, so after po ng 1 year graduation na po nila, patrolman na po sila. Mako-commission na po silang patrolman. So yan po yung lowest namin. Lowest ranking po natin na police, yung patrolman. So aakyat po yan sa ladder, promotion po, 6 years, 5 years, 6 years, ganun po ang mangyayari. Sa PNP naman po, ang Philippine National Police Academy, yan naman po is 4 years. So academy nga po, 'di ba? So 4 na taon, ang tatapusin mo pong kurso ay Bachelor of Science in Public Safety. So kurso talaga siya. Program po talaga siya, cadetship program. Ang naman po, i-discuss po natin mamaya yung qualification, pero kami po yung tumatanggap ng K-12 graduate. Oh, Yan. that's nice. Yes, syempre dapat gobyerno ang unang magbigay ng oportunidad, 'di ba, sa ating mga graduates kasi saan nga sila pupunta. So K-12 graduate kami, 18 to 22 years old. Lang po. 18 to 22 years Ay, wala. old lang Hindi ang na ako. ating Sayang pinili. na po naman. ako. Yan. Oo. Samantalang yung ating patrolman is 22 to 30 years old. Wala pa rin. Yan ang patrolman Oo. natin. And then, nag-a-accept ng married. Wala pa rin. Oo. Ang ating CARTCs, ang ating mga training center na sinasabi ninyo is nag-a-accept po tayo ng married. Samantalang sa PNPA, talagang single and no parental obligation. Pasok, pero Yeah. hindi sa edad. Pero hindi po Yan. kayo nag-open sa mga 30 and above. Hindi po tayo nag-open, meron pong proposal dati pero pinag-aralan po natin ng matindi. At Marami pong mga factors like syempre kung dapat college graduate na yan, alangan namang magdalawa tayo ng curriculum para sa K-12 at saka sa kwan. Marami pong kino-consider. Pero open naman. Though yung age kasi, yung age. yan, napakahalaga na Aray ko. kung Ageist. kung sa serbisyo, Wala, yan, eh. kung ito-total mo kasi yung serbisyo, for you to become a general, you need at least more than 30 years of service. Okay. So, So, pag matanda ka na nga naman Yes pumasok, po. 30 o 60 ka, wala na. mm, Oo, kan ka na, retired ka na. and 56 po kasi, di ba, ang retirement na. Oo. So, kung yun, ililes wala mo po na. 30, 56 minus 30, di ba? At least man lang po nasa kwan talaga, 21, Sabagay. 22, Sige, yung ating bigay ko na sa kanila. 23. Diba? Diba? Huhubugin kasi kaya kailangan nila ng ganong edad. I-try ko na so- lang siguro mag-immersion ng 1 week. Oo, why Pwede yun, not? di Pwede po po ba? ba? Yun nga, Mag-observe? 1 week? Oo, immersion ng 1 Meron week. naman pong nakikikuan po sa amin. Pero more on the youth po ang aming mga ka-immersion. O, edi Pero sorry. okay rin Sorry naman. Yung edad ko nagsusorry. Alam mo. Gusto mo pero yung edad Oo. siyang umuurong. Yeah. Wala na pong ibang qualifications aside from sa mga nabanggit mo Ayan, pa po. Cadet Miguel will be discussing all the qualification ng sige. ating PNPA. Good morning po ulit. So, aside from yung sinabi ni Ma'am Alog na yung age, which dapat, upon admission, which is on May 1, 2026, 18 to 22 years old dapat. And, yung weight din po dapat, dapat tugma siya sa height, gender, at age, or yung BMI po. Mhm. And dapat at least senior high school graduate upon admission. And wala pong criminal, administrative
or Safe civil naman tayo doon. derogatory records po. Oo. No pending complaints or cases Mhm. of any tribunal of whatever nature. Oo. At yun po mga basic natural-born Filipino citizen. Oo. Yun lang. Okay. Pero kapag hap-hap ka, Hindi pwede. oo, hindi pwede. Hindi po Hindi pwedeng hap-hap po. By Hap Pilipino, hap Pilipina. dual citizen. Hindi, hap Pilipino, hap Pilipina. Kunwari po, Hindi, ay yung citizenship niya po ang kwan. By the paper po Ay, tayo. ay, ay. by the paper po. Yes. Pero pwede pong Mm. dito pinanganak. Opo naman. kahit Pero iba ang dapat lahi. naturalize. Pilipino dapat. Dapat Pilipino. okay. Yeah, Okay. syempre ang birth Oo, certificate din. niya, Filipino dapat. Oo. Di ba? Hindi mo- Kahit na may ibang Pero language. natural born tayo. Okay po. Natural born Filipino. Kasi yung half-half, talagang makikipaglaban po yan na naturalize siya. Yes. Diba? Exactly. Paglaban siya sa American, si Americans. So since meron na tayo mga qualifications, ano naman po yung proseso ng examination naman para makapasok dito sa PNPA? Yan. Sa ako naman, sa cadet admission process natin, i-explain naman ni Cadet Sawan. Okay, ma'am. So, for the processing, we have 5 different phases, ma'am. So, first is the phase 1, which was conducted last July 25 to September 29, which is the PNPA Cadet Admission Test online application, which is done through the official PNPA website. Then, after that is the phase 2, which is the activation of test development committees and subcommittee, which produced the exam papers. And for the next phase, ma'am, which is phase 3, is the actual examination or PNPA CAT 2025, which will be held here in the Baguio City National High School this upcoming Sunday, ma'am. Oh, nitong Sunday na pala. So- Medyo mahaba-haba ah. Mm-mm. 3 phase, para siyang subdivision. Bali, 5 phases. Ay, ma'am. 5 phases. Oh, hindi pa pala tapos. Hindi Oh, pa. anong meron phase pa- 4? Oo. After the examinations, all applicants who pass the examination will undergo screening, which includes BMI, Mm-mm. physical agility test, the neuro exam Oo. and interview, and Psychological. yes. Oo, okay lang. Then for the physical, medical, dental examination and for final interview na po. Oh, Ay, yung ang phase dami. 5 yung final interview. Yes. Tapos, Lima. For Tapos pasok taking, na. yes, ma'am. Pero kapag pumasa ka dun sa phase Oo. 1 to 4, tapos sa interview bumagsak ka, wala pa Wala rin. pa rin. Wala pa rin. So, there's Pero- a chance po na kahit matapos mo yung halos 4 na phase, hindi ka makukuha. Oo. Yes, ma'am. Nakakatakot yun. Pero ano po yung mga dahilan usually Oo. kung bakit hindi nakakapasa ang isang tao sa PNPA? Sige, simulan po natin sa unang phase, ano. Oo. For now, meron po tayong qualified examinees na 25,000 sa buong Pilipinas po. Oh. Meron po tayong 37 testing centers all over nationwide. So, isa po ang Baguio City National High School. Mhm. Meron din po tayo sa Mountain Province at saka Kalinga, kung dito po sa Cordillera. So, yung yung parang pinaka-first po natin is yung itong PNPA CAT. So, 25,000 po yung ating qualified examinees. Ang cut-off po natin dyan is top 1,000. Lang. Top 1,000 plus. Yes po. From 25? Yes, na magti-take. Siguro, Wow. last year po, ang nag-take po is nasa 23,000 plus. Tapos, Ang kinat off po, according, of course, sa sa yung cadet yes po. admission chair na committee natin led by our OCS, Chief of Staff, dinideliberate nila yan kung hanggang anong score. Mm-mm, Kasi, mm-mm. syempre, kung consider nila yung top 1,000, minsan may, yung nagtatay, Mm-mm, kaya mm-mm. naging 1,014 ang Yes. parang kwan. And then yung score is 110 over 200. Ang parang na-cut off na score. Okay. Yun. So yung talagang yung pinakamatalino, syempre, ang kinukuha dito. Yes. At hindi pa yung nagtatapo. So Yes. from 25,000, magiging 1,000 plus na lang siya, diba? Kapag pupunta na tayo sa screening process, mai-slash na ang mga mabigat, di ba? Ang mga overweight, ang mga Oo. underweight. And then, magbabawas pa Usually, po yan. Papunta sa ang number po yan. Kuha naman dyan, kapag sa mga physical, konti na lang, mga 100 siguro ang natatanggal. So, nasa 900 na tayo. Ang pinakamarami din na natatanggalan is itong physical agility test. Kung noon, parang halos nasa bilang lang na daliri, ngayon we encourage talaga yung pagpre-prepare pagdating sa ating mga aspirants. Kasi hindi na sila masyado sa jogging at saka sa galaw-galaw, sa pagpapalakas. Samantalang nung kapanahunan natin daw. Ayun na lang po yun muna, ma'am. No, hindi ko sinubukan eh.
Mga ganong kapanahonan po is talagang preparation. Makikita mo maraming kasi dito sa Baguio City, di ba, full of preparations. Yes, Diba, yes. number 1 na course, criminology. Yes. Yan, ang Opo. talagang ang Cordillera is producer ng mga public servants, lalo na po ang pagpupulis. Yan. Yes, ang Ako po, gugwapong taga gaganda Baguio po pa. ako, Sawan, Benguet, Miguel. Benguet po itong dalawang ito. Di ba? Oh. Ba talaga? Sabi nga nila, pag pumunta ka ng Baguio, dito ka lang makakakita ng mga gugwapo, magagandang mga pulis, mababait. Di ba? Diba? Pag nakita mo, naka-smile sila palagi. Kasi intensive pala. Oo, yung ginagawang pagpili. Tapos ma'am, tuloy niyo po. And then, lastly, kapag magka-cut off na yan, is sa kwan na po, sa neuro talaga. Yan. Oo. Sa neuro talaga sila naka-cut off. Yeah. So, mga ilan na po yung naiiwan? Ang islat po kasi natin na magte-take oath, depende po yan sa graduate, sa magiging available na logistics or banks natin. So, ang graduating po natin ngayon is 330 ang graduating natin. At least safe na 330 plus ang magiging ko natin. Ang magiging quota natin. Yes. And then, nagbabuffing po kami kahit hindi kaya ng budget. Ang leadership ng PNPA talagang dinadagdagan yan. Kasi nasa 75 to, 50 to 100 ang nagre-resign. Break-in period pa lang. Yung new cadet orientation pa lang ng rapid, pagka-oath-taking mo kasi, while the upperclassmen are on the summer training, ang ating mga plebo, yung plebo na papasok, sila ay ongoing naman ang rigid phase ng transition nila from civilian life into regimented way of life. Yan. Kaya, either hindi sila prepared mentally, physically, kaya medyo ganun ang taas ng resigning namin. Yan. Napakasayang. Yes. Diba, nung interview, talagang ang gagaling ng mga sagot nila. Talagang mafe-feel mo yung passion nung pawisan na at gisingan na ng maaga. Wala na Ayaw po. na. Pero at least ang mga naiwan talaga, yun yung mga may Yes. puso. Yes. Talagang gusto nila yung gusto nila. Yes. Ito ba ma'am yung Wala tayong nakikita ko magawa. sa social media na ginaganon yung bell? Opo, yung magre-resign. Sabi, yun eh. Bukod pa sa kon pa lang yun Ano yun? yun pa lang po yung reception rights. Reception rights. Wala, yun. hindi pa po. Pagkatapos mo kasi ng reception rights, yun po yung last phase yung oath taking. After po kasi noon, 2 months na, 45 days of orientation course, yung tinatawag na break-in period ng ating mga plebo, na talagang sasanayin na sila na ang gising mo na talaga is 4 a.m. Wag and then 10 p.m. ang tulog. Ay, wag naman. Oo, wala nang oras para mag-happy-happy sa labas. Opo, dapat wala talaga silang iniisip na iba. Ay, naku! Kaya kailangan po Yeah. single. So, kailangan Yes. single para Yes walang po. sabit. Yes. Walang sabit. Sabi. Pwede pong mag-sunscreen dyan pag ano. Actually, sinasunscreen po namin yung mga upperclassmen. Siyempre, kailangan po. Oo. Sinasunscreen nila yung mga plebo. Sila yung naglalagay ng... Dapat lang. Kasi nga, they're producing not just top quality. Dapat face value card. din. Ah, Oo, see. hindi pwede ang ganyan. Since ganyan nga po at kaka-rigid yung pagpasok, may mga tips po ba kayo? Oo, para makapasa. Sige na po. Bisan natin si Cadet Ira. Good morning. So, to all PNPA cadet applicants and aspirants, I will suggest to study and check the coverage of the exam, which will be math, science, English, logical reasoning, and general information. So, we still have few days left before the examination, and take the chance to review and gather all available materials. And for the aspect of the physical, train physically in the morning and jog. Yeah. That's all. Tumingin talaga siya kay Ma'am Alog sa jug. Jug. Si Cadet AV naman. Good morning po ulit. And after all these preparations, we should ready our hearts and minds because in the long run, it takes commitment and passion para magpatuloy sa cadetship program po. Oh, 'di ba? May nakita na tayong dalawa. Mm. So kahit na may gawin tayo sa labas, uy, tulungan mo na kami. Uy, wag! Hindi naman tayo. Hindi, eme-eme Ay, lang. eme lang tayo Pero kamusta doon. naman ang Opo. buhay sa loob ng PNP? Oo, gusto po namin Oo. malaman. Masaya. From first year hanggang ngayon. May sanggip po ba doon?
So in my experience as a first class cadet and a graduating cadet, the academy, it taught me a lot about myself and about my capabilities. And mas marami akong natutunan sa loob na nag-build sa character ko ngayon. And more in being a leader and being a future officer of this country. Wow. Gusto ko to. Para itong sasali sa Mr. Universe, no? And for the future Pero of... ang galing gambag sumagot ng mga, Diba? oo, kakaloka. Si Ikaw naman. Cadet AV naman. For 3 years, I am a second class cadet. For 3 years, I've learned a lot. Hindi lang regarding sa pagiging kadete, pagiging police officer. Madami din tayo dong malalaman sa life. Hindi lang sa education, meron din sa practical living po. Ano pinaka-mahirap Oo. sa so far? Pag nasa loob po Oo, kayo. eto pa yung mga trainings o yung paggising talaga ng maaga? So, isa yun, ma'am, sa mahirap na part. Which is, pagsasabihin mo yung training and yung academics. Yeah. So, yun yung pinakamahirap na part, which is time management. Which is, madidevelop na rin sa loob. Parang sanayan na din, ma'am. Sa So, bagay. kasi kailangan pagsabihin yung ACADS, then training. Yes, ma'am. Kaya nga sabay. Multitaskers. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng hindi po ba kayo nahuhomesick minsan? Oo. Nagtinginan sila. Yan po yung majority ng mga reasons ng mga resigning po natin, ang pagiging homesick. Talagang Oo. yun. Personal Oo. question para kay Cadet AV, Siyempre, babae tayo. Kailangan meron tayong skincare. Oo, nagagawa pa rin ba natin ang pag-i-skincare sa loob? Ano ang skincare? Putik! Sabi yung kapag gumaganon kami sa baba, yung may barbed wire. Ayan ang skincare ko. Sabi ng gano'n. Yun Meron pa ba? ba? Of course po, privilege din po yan ng upper class cadets since gagraduate kami dito na as future officers and we should give time na pangalagaan din ang ating sarili. Ganun dapat. Powerful. Pero ayoko talaga yan. Parang nung kahapon lang sabi mo Ayoko. gusto. Pwede. Hindi, gusto ko dun sa yung blue, yung navy ba yun? Pero nung sinabi sa akin, nung kakilala ko kung ano yung pinagdadaanan nilang training, sabi ko no. Ayokong humawak ng putik. Ang dirty. Nung bata ako pwede pa. Pero ngayon parang matouch yung skin mo ng dirty na putik. At saka may sayate ka No. ka, excuse me. At saka magjo-jogging ka ng ilang kilometers. Oo. No, yung sweat. At I saka, cannot. opo. Oh. Ano pa ang hirap doon wala po bang sanggipsalan doon? Paano? Meron yan. Sigurado. Meron po sa labas. Ay, meron sa labas Ah, lang. Hindi pwede ako dyan. May dadagdag pa po kayo sa mga papasok. So, tumatanggap pa po kami ng walk-in by November 8. Yan, sa mga gusto pa pong humabol, sa mga cadet aspirants pa po natin na gustong humabol na mag-apply, na maging kadete. Nasa Baguio City National High School po kami sa November 8 from 9 a.m. to 3 p.m. para mag-process po ng mga walk-in na aplikante po natin. Huwag po natin kakalimutan i-download yung form. Tignan lang po natin yung ating website, www.pnpa.edu.ph. Nandun po yung ating form ng walk-in. I-print po natin at i-attach po yung ating clear photocopy ng ating birth certificate. Yan. And then, wag po natin kalimutan na lagyan ng picture, syempre. Yan, yung ating mga aplikante kasi, minsan. Yan. And then, sa mga ko naman po, mga magi-exam, November 9 po yan. Diba? 2 hours before po tayo. Ang set A po natin is 9 a.m. to 12 noon. And then, ang set B po natin is 2 p.m. to 5 p.m. Huwag po natin kakalimutang dumating sa venue ng 2 hours before. Yan. Disiplina pa lang. Mag-exam pa lang. Disiplina ka agad Opo. sa oras. Bawal Tama. ang Pilipino 2 hours time. before. And then, sa mga magulang naman po, yan. Kasi medyo marami po tayong mga parents na baka sumama. Wala pang graduation po noon Tawag sa kanila, stage mom, stage dad. Siyempre, dapat ito po ay talagang gusto ng inyong mga anak. Napaka-importante na po yan. Kasi, siyempre, medyo, tumataas po kasi yung porsyento natin na medyo, active na talaga yung participation ng mga parents natin. Iba nga po ang PNPA.
Yes, Yan, yes. kung po yan talagang ibibigay mo yung iyong anak na sa ating gobyerno. Sa ating bansa. Yan, sa ating Yes. bansa. Oo. Hindi para maglingkod po. Yan, sa ating bayan. Kaya, prepare po tayo. Siyempre, kung dapat gusto po talaga siya ng ating mga anak. Yan po. Baka marami pong magulang na medyo makipag-away po bukas. Ay, wag naman po. Yan. Wag naman po. Wag Yes, naman. Wag, Subukan at saka nyo. wag niyong pilitin yung mga anak ninyo. Kung Yes. ayaw talaga nila, kayo na lang. O kaya kung gustong-gusto Oo, nila, diba? suportahan nyo sila. Oo. Mm. Pero pag ayaw talaga nila, sabi ko nga, maghanap ka ng anak ng iba na may gusto. Sino yung itulak mo? Hindi. Support Oo. lang natin. Mensahe naman para sa mga Applicants na gusto. applicants at sa mga kasamahan Yes. yung nasa mababang year. Umpisa natin kay Cadet Ira. So, good morning to all PNP applicants and aspirants. As I said a while ago, mag-review talaga tayo for the upcoming exam this Sunday. And prepare yourself physically, mentally, and emotionally. Yun. Si Cadet. Good morning, applicants. As mentioned, prepare sa physical, academically, and most especially sa emotional natin. And see you sa pa-exam sa November 9. Gusto ko yung upo nila kanina pa yan. Alam ha? mo, ako yung napapagod sa kanila. Oo. Ganyan din. Tama pa rin ba yung ganun napapanood? Pag Yes kumakain? po, kapag sa kwan po Square? talaga yun, yes. Meron po talaga yun. Sa plebo po yun. Of course. Yeah, sa kwan lang naman. Alam mo kung anong plebo? Ano? Ayoko. Alam mo plebo? Magazine yan. yung may bunny. Okay po. Baka may gusto naman po kayong i-shout out or ano po, kamustahin. Shout out na lang po sa lahat ng ating mga kababayan dyan. Yan. Sa buong Cordillera. At sa PNPA family na nandun ngayon sa Silang Cavite. Sa Silang Cavite po pala ang Ayan. Philippine National Police Academy. Ay, doon po yung Yes main. po. Doon po yung ating kampo. Okay. Ang layo Mainit naman to. pala. Tapos mainit pa. Ayoko talaga. Wag na. Actually, Tagaytay po ang katabi. Kaya Halos na na. po. Wait, hindi ka naman pwedeng lumabas Lumabas. ng academy para Hindi- magpalamig. Hindi, diba? halos Tagaytay na po ang kwan. Ayoko pa rin, ma'am. Ah, Mainit pa rin So, yan. moody po yung Oo, panahon oo. doon. Basta may sunscreen, okay lang. May aircon ba mga kwarto nila? Wala po. Yun talaga. Parang akala mo naman qualified ka, Bea. Age pa lang, ligwak ka na. At saka ayoko din ng haircut. Oo. Gusto ko ng mahaba, may color. Bawal. Bawal yun. Kita nyo na, hindi talaga ako para dyan. Sa parlor na lang ako. Baka may gusto Baka mo may kayong gusto kayong shout out. batiin. Oo, may mag-birthday ba? Nakakilala ninyo? Ganun. Family. Ayan, hello. Wala. Hindi po nila kayo namimiss. Oo. Pasensya na po kayo mga parents nila. Hindi, wala. Sino kayo? Hindi, pero hi daw sa kanila, sa lahat ng Oo. kanilang pamilya at Mahiyain. kaibigan. Kung sila, no? Men and women of few words. Oo. Tapos talagang tindig. Sabi ko, grabe, ibang-iba. Ayoko na. Tara na. Thank you very much po, Mama Alog, Sir Sauan, and Ma'am Miguel for being here with us. And Yes. sa mga aspiring po, November 8, yung walk-in. Tapos November 9 na mismo yung examination. Examination. Do not forget to be there 2 hours before. That's 9 a.m. Yes, and prepare yourself physically, emotionally, and especially mentally. Yes, Mm. 9 a.m. yung exam. So 2 hours before. 4 o'clock, Clock, nandun na gumising kayo. na kayo. Sanayin nyo Oo. na yung sarili yung 4 a.m. gising na Oo. kayo. Oras pa lang, magpakitang gilas ka na kahit Oo. baka hindi ka pumasa sa examination. Uy, maaga to. Baka may consideration. Diba? Plebo. Ayan mga ka-MBU.